Maraming nagtatanong, bakit parang biglang nawala sa kwento si Jesus bago siya nagsimulang mangaral? Di siya nawala. Tahimik lang ang kwento. At minsan ipinapakita ng katahimikan na ang Diyos ay kumikilos kahit sa ordinaryong buhay. May mga taon sa buhay ni Jesus na hindi ikinuwento ng detalyado. Ngunit sa katahimikan na iyon, ipinapakita ng Diyos na ang paglago sa pananampalataya ay madalas nangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Madalas itanong ng mga tao ang tinatawag na lost years ni Jesus, ang mga panahong halos walang binabanggit ang mga ebanghelyo. Tahimik ang mga ito hindi dahil walang mahalaga, kundi dahil ang ordinaryong buhay mismo ay bahagi ng kwento. Sa kasaysayan ng pananampalataya, isa sa mga pinakamalaking katanungan na bumabagabag sa isipan ng maraming mananampalataya at mga nag-aaral ng Biblia ay ang tungkol sa mga taon kung saan tila tahimik ang banal na kasulatan ukol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Mula sa kanyang kapanganakan at pagtakas patungong Ehipto hanggang sa kanyang paglitaw sa ilog ng Jordan sa edad na 30, mayroong malaking puwang sa naratibo na madalas nating tinatawag na The Silent Years o ang mga nawawalang taon. Subalit, kung ating susuriing mabuti ang Biblia, ang katahimikang ito ay hindi kawalan ng impormasyon, kundi isang banal na tabing na nagtuturo sa atin ng mahalagang katotohanan tungkol sa paghahanda, pagpapakumbaba, at ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Hindi natin kailangang humango ng mga kwento sa labas ng Biblia o makinig sa mga haka-haka ng ibang tao, sapagkat ang mismong kasulatan ay nag-iwan ng sapat na liwanag upang maunawaan natin kung nasaan siya at ano ang kanyang ginagawa sa mga panahong iyon. Ang sagot ay matatagpuan hindi sa mga grandiosong milagro, kundi sa banal na katahimikan ng Nazareth. Upang maunawaan natin ang kanyang buhay mula edad 12 hanggang 30, kailangan muna nating balikan ang huling detalyadong kaganapan bago bumaba ang tabing ng katahimikan. Ito ay noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Ang tagpong ito ay napakahalaga dahil ito ang naglatag ng pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan bago siya sumabak sa tahimik na buhay ng isang karaniwang tao. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, ang pamilya ni Jesus ay may kaugaliang umakyat sa Jerusalem taon-taon para sa kapistahan ng Pasko. Ito ay nagpapakita na lumaki si Jesus sa isang pamilyang may takot sa Diyos at masunurin sa kautusan. Nang matapos ang kapistahan at pauwi na sila, naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito namalayan ng kanyang mga magulang sa pag-aakalang kasama siya ng kanilang mga kasamahan. Matapos ang 3 araw na paghahanap, natagpuan nila siya sa templo, nakaupo sa gitna ng mga guro, nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang kaganapang ito ay nakatala sa Lucas Kabanata 2 talata 46. Ang tagpong ito sa templo ay hindi lamang isang simpleng kwento ng isang batang nawala at nahanap. Ito ay nagpapakita na sa edad na 12, sa bingit ng pagiging binata ayon sa kulturang Hudyo, si Jesus ay mayroon ng malalim at supernatural na pagkaunawa sa kanyang relasyon sa Ama. Nang tanungin siya ng kanyang inang si Maria kung bakit niya ginawa iyon, ang sagot ni Jesus ay isang direktang pagpapahayag ng kanyang banal na misyon. Sinabi niya, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking Ama?" Ito ay matatagpuan sa Lucas Kabanata 2, talata 49. Dito pa lamang, bago pa man magsimula ang tinatawag na nawawalang mga taon, ay nilinaw na ng Biblia na alam ni Jesus kung sino siya. Hindi siya naglakbay sa ibang bansa upang hanapin ang kanyang sarili. Natagpuan na niya ang kanyang sarili sa templo ng kanyang Ama. Ang kanyang karunungan ay hindi galing sa mga mistiko ng ibang bayan, kundi mula sa kanyang direktang koneksyon sa Ama sa langit. Ngunit dito nagaganap ang pinakamalaking himala ng pagpapakumbaba na madalas nating makaligtaan. Matapos ipahayag ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang higit na karunungan kaysa sa mga guro ng Israel. Ano ang sumunod na nangyari? Hindi siya nanatili sa templo upang magsimula ng maagang ministeryo. Hindi siya naglibot upang magpakitang gilas ng himala.
Sa halip, sinasabi ng Biblia ang isang napakamaikling pangungusap na sumasaklaw sa susunod na 18 taon ng kanyang buhay. Ang kasulatan ay nagsasabi, "At siya'y bumabang kasama nila at napasa Nazaret, at siya'y pasakop sa kanila, at iningatan ng kaniyang ina ang lahat ng mga bagay na ito sa kaniyang puso." Ito ay nakasulat sa Lucas Kabanata 2, talata 51. Ang salitang pasakop o nagpasakop ay napakabigat. Ang lumikha ng sanlibutan, ang karunungan ng Diyos, ay bumaba sa isang maliit at hindi kilalang bayan ng Nazaret upang magpasakop sa kanyang mga magulang sa laman. Ito ang susi kung nasaan siya sa mga taong iyon. Siya ay nasa Nazareth, namumuhay ng may pagpapakumbaba at pagsunod. Kaya't kung tatanungin, nasaan si Jesus mula edad 12 hanggang 30? Ang sagot ng Biblia ay malinaw at payak. Siya ay nasa Nazareth. Ngunit ano ang ginagawa niya roon? Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng mga palatandaan sa pamamagitan ng reaksyon ng mga tao noong siya ay nagsimula ng mangaral. Nang bumalik siya sa kanyang bayan upang magturo, ang mga tao ay namangha at nagtanong, hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Joses at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nandito sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae at siya'y kinatisuran nila? Ang mga katagang ito ay matatagpuan sa Marcos Kabanata 6, talata 3. Sa ibang salin, siya ay tinatawag na karpintero o anluwagi. Ipinapahiwatig nito na sa loob ng halos 2 dekada, ang anak ng Diyos ay nagtrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Hindi siya nagtago sa disyerto bilang isang ermitanyo. Siya ay naging bahagi ng ekonomiya at buhay ng kanyang komunidad. Ang pagiging karpintero o tekton sa wikang Griego ay nangangahulugan ng isang manggagawa sa kahoy o bato. Ito ay isang marangal, ngunit mahirap na trabaho. Ipinapakita nito na ginugol ni Jesus ang kanyang kabataan at ang kanyang kalakasan sa pisikal na paggawa. Hinahawakan niya ang kahoy na sa hinaharap ay magiging instrumento ng kanyang kamatayan sa krus. Ang kanyang mga kamay na nagpagaling ng mga bulag at bumuhay ng mga patay ay naging magaspang muna dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na troso at bato. Ang mga nawawalang taon ay hindi mga tao ng kawalan, kundi mga tao ng pagpapakabanal sa karaniwang buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho, binanal ni Jesus ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Ipinakita niya na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang nakikita sa pagwawagihiway ng kamay sa pulpito, kundi pati na rin sa tapat na pagtatrabaho at pagtulong sa pamilya. Bukod sa kanyang pisikal na lokasyon at trabaho, ang Biblia ay nagbigay ng isang malalim na buod ng kanyang paglago sa panahong iyon. Sa halip na idetalye ang bawat araw, ibinigay ni Lucas ang 4 na aspeto ng paglago ni Jesus. Sinasabi ng kasulatan, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ito ay nakatala sa Lucas Kabanata 2, talata 52. Ang bersikulong ito ang pinakamahalagang mapa ng kanyang buhay sa loob ng 18 taon. Una, lumaki siya sa karunungan, wisdom. Bilang tao, kinailangan niyang matuto. Pinag-aralan niya ang mga kasulatan. Nakita natin ito nang siya ay tuksuhin ni Satanas sa ilang. Ang kanyang sandata ay ang salita ng Diyos na kanyang isinaulo at pinagnilayan sa loob ng mahabang panahon ng katahimikan sa Nazaret. Ang kanyang karunungan ay hindi lamang intelektual, kundi praktikal na aplikasyon ng banal na katotohanan sa buhay. Pangalawa, siya ay lumaki sa pangangatawan, stature. Ibig sabihin, dumaan siya sa normal na proseso ng pisikal na paglaki. Mula sa pagiging bata noong siya ay 12, siya ay naging isang ganap na lalaki. Ang kanyang katawan ay nahubog ng hirap ng trabaho at simpleng pamumuhay. Ito ay mahalaga upang patunayan na siya ay tunay na tao, hindi isang espiritu na nagkunwaring tao. Naranasan niya ang pagod, ang gutom at ang sakit ng katawan na dulot ng paggawa. Ang pisikal na paghahandang ito
ay kinakailangan para sa kanyang hinaharap na ministeryo kung saan siya ay maglalakad ng ilang kilometro, magpapalipas ng gabi sa pananalangin sa bundok, at haharap sa matinding pisikal na paghihirap sa kanyang pasyon at kamatayan. Ang katahimikan ng Nazareth ay ang gym ng kanyang pisikal na paghahanda. Pangatlo, lumaki siya sa pagbibigay lugod sa Diyos, favor with God. Bagamat siya ay Diyos, bilang anak ng tao, namuhay siya sa perpektong pagsunod sa Ama. Ang bawat araw sa Nazareth, bawat pagpukpok ng pako, bawat pakikipag-usap sa kapwa, ay ginawa niya ng may layuning luwalhatiin ang Ama. Ang kanyang espiritual na buhay ay hindi nakahiwalay sa kanyang trabaho. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang sa sinagoga, kundi sa bawat sandali ng kanyang buhay. Ang 18 taon na iyon ay isang patuloy na pagsamba na walang halong dungis ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit sa pagtatapos ng mga taong ito nang siya ay binyagan, ang langit ay bumukas at sinabi ng Ama, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan." Ito ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 3, talata 17. Ang lugod ng Ama ay bunga ng isang buhay na tapat kahit sa mga panahong walang nakakakita kundi ang Diyos lamang. Pang-apat, lumaki siya sa pagbibigay lugod sa mga tao, favor with man. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi isang social outcast o kakaiba ang ugali na iniiwasan ng marami. Siya ay marunong makisama. Siya ay naging isang mabuting miyembro ng komunidad ng Nazareth. Siya ay naging isang mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kapitbahay, at mabuting manggagawa. Ang pagmamahal at respeto ng mga tao sa kanya ay naging pundasyon kung bakit marami ang namangha nang siya ay magsimula ng magturo. Bagamat ang iba ay nadala ng kanilang inggit at pamilyaridad, ipinapakita nito na ang kabanalan ay hindi nangangahulugan ng paglayo sa kapwa-tao, kundi ang pagpapakita ng liwanag ng Diyos sa gitna ng pakikipagkapwa-tao. Ang kanyang karakter ay nahubog at nasubok sa interaksyon niya sa mga karaniwang tao sa Nazareth. Isa pang mahalagang aspeto na dapat nating isaalang-alang mula sa kasulatan ay ang kanyang pagdalo sa sinagoga. Ayon sa Lucas 4:16, nang bumalik siya sa Nazareth sa simula ng kanyang ministeryo, pumasok siya sa sinagoga ayon sa kanyang kaugalian. Ang pariralang ayon sa kanyang kaugalian ay nagpapatunay na sa loob ng mga nawawalang taon, si Jesus ay isang regular na dumadalo sa pagsamba tuwing Sabbath. Hindi siya lumiban. Nandoon siya, nakikinig sa pagbasa ng batas at ng mga propeta kahit na siya mismo ang tinutukoy ng mga iyon. Dito natin makikita ang kanyang disiplina at paggalang sa itinatag na kaayusan ng pagsamba ng Diyos para sa Israel. Ang sinagoga sa Nazareth ay naging kanyang silid-aralan at santuwaryo sa loob ng maraming taon. Doon, sa gitna ng mga simpleng tao ng nayon, ang salita ng Diyos ay binabasa at pinakikinggan ng mismong salita na nagkatawang tao. Hindi rin natin maiaalis ang katotohanan ng kanyang pamilya. Binabanggit sa Biblia ang kanyang mga kapatid na sina Santiago, Jose, Simon at Judas. Ibig sabihin, lumaki si Jesus sa isang maingay at aktibong sambahayan. Bilang panganay na anak, ayon sa kulturang Hudyo, malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanya, lalo na kung isasaalang-alang natin na malamang ay maagang namatay si Jose, ang kanyang ama-amahan. Ito ay dahil hindi na binanggit si Jose sa kanyang ministeryo at sa krus ay ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina kay Juan. Kung patay na si Jose noong mga panahong iyon, nangangahulugan na sa mga nawawalang taon. Si Jesus ang tumayong padre de pamilya. Siya ang nagtaguyod sa kanyang ina at mga nakababatang kapatid. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay bahagi ng kanyang paghahanda. Naranasan niya ang bigat ng pagkakawanggawa at pag-aalaga sa iba bago niya akuin ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Ang katahimikan ng Biblia tungkol sa detalyadong mga pangyayari ay sadya at may layunin. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pagiging wala sa spotlight
ay hindi nangangahulugang walang halaga ang iyong buhay. Si Jesus ay naghintay ng tamang panahon. Sa Galacia Kabanata 4 Talata 4, sinabi ni Pablo, "Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang kapanahunan ay dumating lamang noong siya ay 30 taong gulang na. Ang mga taon bago iyon ay taon ng paghihintay sa ilalim ng kautusan. Si Jesus ay hindi nagmadali. Alam niya na ang bawat yugto ng buhay ay may kanya-kanyang ganda at layunin. Ang kanyang pagtitiyaga sa Nazaret ay isang direktang pagsalungat sa ating kultura ngayon na naghahanap ng mabilis na kasikatan at tagumpay. Ang mga tao na ito ay nagpapakita rin ng katotohanan ng kanyang pagkatao na walang bahid ng kasalanan ayon sa Hebreo Kabanata 4 Talata 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ang mga tuksong ito ay hindi lamang dumating sa disyerto o sa halamanan ng Getsemani. Ang mga tukso ay naroroon din sa tahimik na buhay sa Nazaret. Ang tukso ng inip, ang tukso ng pagrereklamo sa mahirap na trabaho, ang tukso ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Ngunit sa lahat ng ito, sa loob ng 18 taon, si Jesus ay nanatiling tapat. Ang kanyang tagumpay sa krus ay bunga ng libu-libong maliliit na tagumpay sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa Nazaret. Kung ating titingnan ang kasaysayan ng Israel, ang mahabang panahon ng paghahanda ay hindi bago. Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa disyerto ng Midian bilang isang pastol bago siya tinawag sa nagliliyab na palumpong. Si David ay ilang taon ding naging pastol at tumakas sa ilang bago naging hari. Si Juan Bautista ay nasa ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Ang nawawalang mga taon ni Jesus ay sumusunod sa banal na padron na ito. Ang Diyos ay humuhubog ng kanyang mga lingkod sa lihim bago sila gamitin sa publiko. Ang Nazaret ang naging Midian ni Jesus. Ito ang kanyang lugar ng paghuhubog. Hindi siya nawawala. Siya ay nasa kamay ng Ama, hinahanda para sa pinakadakilang sakripisyo sa kasaysayan ng mundo. Kaya, sa susunod na marinig natin ang mga tanong tungkol sa lost years ni Jesus, huwag tayong matukso na maniwala sa mga kwentong walang basehan. Ang Biblia ay sapat. Ang larawan na ibinibigay nito ay isang lalaki na lumalago sa karunungan at pangangatawan, nagtatrabaho bilang anluwagi, nagpapasakop sa magulang, sumasamba sa sinagoga, at namumuhay ng may lugod sa Diyos at tao. Ito ay isang buhay na simple, ngunit puno ng banal na kahulugan. Ang katahimikan ng kanyang kabataan ay ang pinakamalakas na sermon tungkol sa halaga ng karaniwang buhay. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay kasama natin hindi lamang sa mga himala, kundi pati na rin sa ating paggising, pagpasok sa trabaho, at pag-uwi sa ating mga pamilya. Sa kanyang katahimikan, pinapabanal niya ang ating katahimikan. Sa kanyang pagiging ordinaryo, ginawa niyang espesyal ang pagiging ordinaryo. Mula sa pananaw na ito, makikita natin na ang bawat taon, mula 12 hanggang 30, ay hindi nasayang. Ito ay mga blok ng gusali na bumuo sa pagkatao ng Mesyas na ating kinikilala. Ang Jesus na nagpakain ng 5,000 ay ang Jesus na nakaranas magtrabaho para may makayain ang pamilya. Ang Jesus na nagpatahimik ng bagyo ay ang Jesus na natutong maging payapa sa gitna ng maingay na pamilya ng Nazaret. Ang kanyang paghahanda ay kumpleto at ganap, at habang papalapit ang kanyang 30 kaarawan, ang tahimik na mga taon ay malapit ng matapos. Ang anluwagi ng Nazaret ay handa ng ilapag ang kanyang mga kagamitan sa pag-aanluwagi upang simulan ang pagtatayo ng isang gusaling hindi gawa ng kamay, ang kanyang iglesia. Ang tabing ay malapit ng mahawi, at ang tinig na humubog sa Nazaret ay malapit ng marinig ng buong Israel. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa buhay ng ating Panginoong Jesus, dumarating tayo sa dulo ng kanyang tahimik na pananatili sa Nazaret.
Ang banal na kasulatan ay tiyak sa pagtukoy ng panahon kung kailan natapos ang kanyang pribadong buhay at nagsimula ang kanyang pampublikong ministeryo. Sinasabi ng Biblia. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay mayroong 30 taon ang gulang. Ito ay malinaw na nakasaad sa Lucas Kabanata 3, talata 23. Ang edad na 30 ay hindi isang aksidente o nagkataon lamang. Sa lumang tipan, ang edad na 30 ay mayroong malalim na kahulugan. Ayon sa Bilang Kabanata 4, talata 3, ito ang edad kung kailan ang mga Levita ay nagsisimulang maglingkod ng ganap sa templo. Ito ang edad ng pagpasok sa pagkapari. Gayon din, si David ay naging hari sa edad na 30, ayon sa 2 Samuel Kabanata 5, talata 4. Kaya't ang paghihintay ni Jesus hanggang sa edad na ito ay isang pagtupad sa lahat ng katuwiran. Siya ang ating dakilang saserdote at ang haring walang hanggan. Ang nawawalang taon ay hindi nawawala, kundi ito ang panahon ng kanyang banal na kwalifikasyon ayon sa batas. Ang katahimikan ng 3 dekada ay binasag hindi ng mismong tinig ni Jesus, kundi ng tinig ng isa pang propeta na inihanda rin sa ilang, si Juan Bautista. Si Juan ang tinig na sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daan ng Panginoon. Ang kanyang ministeryo ay ang hudyat na ang panahon ng paghahanda sa Nazareth ay tapos na. Nang panahong iyon, lumabas si Jesus mula sa Galilea patungo sa ilog Jordan upang magpabinyag kay Juan. Ang tagpong ito ay puno ng pagpapakumbaba. Si Juan, na nakakaalam ng kabanalan ni Jesus, ay tumutol at nagsabing siya ang dapat binyagan ni Jesus. Ngunit ang sagot ng Panginoon ay nagpapakita ng kanyang pusong masunurin sa kalooban ng Ama. Payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin na ganapin ang buong katuwiran. Ang mga katagang ito ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 3, talata 15. Dito, opisyal na tinapos ni Jesus ang kanyang buhay bilang simpleng anluwagi ng Nazareth at inako ang kanyang papel bilang kordero ng Diyos. Sa sandaling siya ay umahon sa tubig, naganap ang isang makapigil hiningang kaganapan na nagbibigay katuturan. Sa nakalipas na 18 taon ng katahimikan, ang langit ay nabuksan, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba na parang kalapati at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan." Ito ay nakasulat sa Mateo Kabanata 3, talata 17. Dapat nating unawain ng malalim ang deklarasyong ito. Sa puntong ito, wala pa ni isang himala na ginagawa si Jesus sa publiko. Wala pa siyang napagaling na bulag, wala pa siyang napalakad na pilay, at wala pa siyang nabuhay na patay. Gayunpaman, sinabi ng Ama na siya ay lubos na nalulugod sa kanya. Bakit? Dahil sa nakaraang 30 taon ng tapat na pamumuhay sa Nazareth, ang kaluguran ng Diyos ay hindi nakabase sa ministry success o dami ng tagasunod, kundi sa tapat na pagsunod sa araw-araw na buhay. Ang nawawalang taon ay ang pundasyon ng kasiyahan ng Ama. Ang bawat araw ng pagiging mabuting anak at manggagawa sa Nazareth ay sapat na upang lugurin ng Diyos. Matapos ang kanyang binyag, bago siya humarap sa mga tao, dinala muna siya ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Ito ang huling yugto ng kanyang paghahanda. Dito natin makikita ang bunga ng kanyang mga tao ng pag-aaral at pagninilay sa salita ng Diyos habang nasa Nazareth. Nang hamunin siya ni Satanas na gawing tinapay ang mga bato matapos ang 40 araw na pag-aayuno, hindi gumamit si Jesus ng kapangyarihan bilang Diyos. Ginamit niya ang kasulatan na kanyang pinagbulayan sa loob ng maraming taon. Sinagot niya ang Diablo. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ay nakatala sa Mateo Kabanata 4, talata 4. Ang salitang nasusulat ay nagpapatunay na ang kanyang isipan ay puno ng banal na kasulatan. Ang kanyang kakayahang labanan ang tukso ay hindi magic. Ito ay bunga ng disiplina
ng isang buhay na nakadikit sa salita ng Diyos, isang disiplinang nahubog sa katahimikan ng kanyang tahanan at sa sinagoga ng Nazareth. Ang transisyon mula sa pribado tungo sa pampublikong buhay ay hindi naging madali, lalo na sa kanyang sariling bayan. Nang bumalik siya sa Nazareth matapos ang kanyang binyag at pagsubok sa ilang, pumasok siya sa sinagoga kung saan siya lumaki. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at binasa ang propesya tungkol sa Mesyas. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ito ay mababasa sa Lucas Kabanata 4, talata 18. Matapos niyang basahin ito, sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Ito ang sandali ng paghuhubad ng maskara. Ang karpinterong kilala nila, ang anak ni Maria na nakasama nilang lumaki, ay nagpahayag na siya ang katuparan ng kanilang hinihintay." Ngunit ang reaksyon ng mga tao sa Nazareth ay nagpapakita kung gaano kabisa ang kanyang pagbabalat kayo bilang isang karaniwang tao. Sa loob ng maraming taon, sila ay nagalit at hindi makapaniwala. Sinabi nila, "Hindi baga ito ang anak ni Jose?" Ang pamilyaridad nila sa kanya bilang tao ay naging hadlang upang makita siya bilang Diyos. Nais pa nga nila siyang ihulog sa bangin dahil sa galit. Ipinapakita nito na sa nawawalang taon, si Jesus ay namuhay ng may lubos na normalidad na walang sinuman ang naghinala na siya ang Mesyas, hanggang sa siya na mismo ang nagpahayag nito. Ang milagro ng Nazareth ay ang pagtatago ng kaluwalhatian sa anyo ng karaniwang laman. Ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa mga paraang madalas ay hindi natin napapansin dahil sa sobrang pagiging ordinaryo nito. Ang unang himala ni Jesus sa Kana ng Galilea ay isa ring mahalagang tulay mula sa kanyang buhay, pampamilya, patungo sa kanyang misyon. Sa kasalang ito, naroon ang kanyang ina na si Maria. Nang maubusan ng alak, lumapit si Maria kay Jesus. Ang sagot ni Jesus ay tila may distansya. "Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating." Ito ay matatagpuan sa Juan Kabanata 2, talata 4. Bagamat ito ay maaring pakinggan na masakit, ito ay isang teolohikal na pagpapahayag na ang autoridad ni Maria bilang ina ay nagtatapos na at ang autoridad ng Ama sa langit ang siya ng lubos na usunod. Gayunpaman, ginawa pa rin niya ang himala ng paggawa ng tubig bilang alak na siyang pasimula ng kaniyang mga tanda. Ayon sa Juan Kabanata 2, talata 11. Dito, sa isang simpleng kasalan, sinimulan niyang ipakita ang kanyang kaluwalhatian mula sa paghawak ng martilyo at pako sa paggawa ng kasangkapan. Ngayon ay hawak na niya ang kapangyarihan ng paglikha na binabago ang elemento ng kalikasan ayon sa kanyang kagustuhan. Ang mga nawawalang taon ay mahalaga rin upang maunawaan natin ang uri ng Mesyas na dumating. Hindi siya dumating bilang isang mandirigma na biglang bumaba mula sa langit na sakay ng kabayo. Dumating siya bilang isang binhi na itinanim, lumaki at namunga sa tamang panahon. Ang proseso ng paglaki ni Jesus ay nagpapatotoo sa kanyang tunay na pagkatao. Kinailangan niyang matutunan ang disiplina ng pasensya. Sa ating panahon na gusto natin ay instant ang lahat. Ang buhay ni Jesus ay isang paalala na ang mga dakilang bagay ay nangangailangan ng panahon. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Kung ang anak ng Diyos ay gumugol ng 30 taon para sa 3 taong ministeryo, sino tayo para magmadali sa ating mga ambisyon? Ang rasyo ng paghahanda sa paglilingkod ay nagpapakita ng halaga ng pundasyon. Mas malalim ang pundasyon, mas mataas ang gusaling maitatayo. Sa huli, ang sagot sa tanong na nasaan siya ay hindi isang heograpikal na misteryo na kailangan ng arkeolohiya. Ang sagot ay teolohikal at nasa puso ng ebanghelyo. Siya ay naroon sa gitna ng sangkatauhan, nakikibahagi sa ating mga limitasyon, kinakalyo ang mga kamay, nakikisalamuha sa mga makasalanan,
ngunit hindi nagkakasalanan at naghihintay sa takdang oras ng Ama. Ang mga taong iyon ay hindi nawawala sa mata ng Diyos. Ang mga ito ay nakatago kay Kristo, tulad ng ating mga buhay na ayon kay Pablo ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. Ito ay mababasa sa Kolosas Kabanata 3, Talata 3. Ang kanyang tahimik na mga taon ay nagbibigay dignidad sa bawat taong may trabahong hindi napapansin, sa bawat inang nag-aalaga ng anak sa bahay, at sa bawat mananampalataya na naghihintay sa kanilang tawag. Tinatapos ng Biblia ang kwento ng nawawalang taon sa pamamagitan ng pagbubukas ng pahina ng pagtubos. Ang Jesus na lumabas mula sa katahimikan ng Nazaret ay siya ring Jesus na tumungo sa krus ng Kalbaryo at palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ang pagsunod na natutunan niya sa kanyang mga magulang sa lupa ay ang pagsasanay para sa kanyang pagsunod sa Ama sa langit na mag-alay ng buhay. Kaya't sa ating pagtatapos, huwag tayong maghanap ng mga kwentong gawa-gawa lamang upang punan ang puwang ng Biblia. Ang katahimikan ay sapat na mensahe. Ang nawawalang taon ni Jesus ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kabanalan ay hindi laging nasa ingay ng entablado, kundi madalas ay nasa katahimikan ng tapat na pamumuhay. Si Jesus ay naging karpintero upang ayusin ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Siya ay naging anak ng tao upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. At sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya ang tahimik na karpintero ng Nazaret, kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos, at ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na maging bahagi ng kanyang walang hanggang kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya na namuhay, namatay at muling nabuhay para sa atin.